Hello! Shout out! Hello po, good evening Ma'am Laila. Good evening po, ma'am. Ano pong pangalan natin? Si Sally Villapando po ng San Sally. Pedro, Laguna. Sally Villapando. Nagkausap na tayo dati. Kay Kuya Puy po, kung wala po kayo. Kay Kuya Poy. Okay. Sige. Sally, taga... Opo. Ikaw ay ilang taon na? 60 po, Ma'am. 60, hindi halata. Yung mga callers natin, babata ng boses, no? Oh. Eh di, dual citizen na rin kayo. Yes, Ma'am. Ini-enjoy. Isa po akong PWD, Ma'am, blind. Okay. O, sige. So, Opo. kayo po ay pinanganak o nabulag Hindi na po. lang? Dahil po sa diabetes. I see. Nagkaroon ng nerve damage sa mata. Opo. Ilang Sa taon po? retina. Opo, ilang taon po kayo nung nabulag kayo? 50 years old po. Oh, May 10. 10 years na po akong ngayon blind. I see. Totally blind po o nakakaaninag, may Yes, Ma'am, liwanag? wala na po. Wala na po. Wala na po kung nakikita. Paano po yun? Paano kayo nag-adjust? Yun po bang pagkabulag nyo, unti-unting nawawala yung vision ninyo? O talagang... Yes po, Ma'am. Ah, Unti-unti po. Akala ko po noon, yung dahil sa edad, akala ko po yung panlalabo lang. oo. Hanggang sa napabayaan ko po, tapos nakarating pa po ako ng Singapore eh. Para sa check-up. Hindi po, para po magtrabaho, OFW. Uh-huh. Tapos, magsi-6 months po ako noon, nung bigla lang po blackout yung kanang mata ko, kaya nag-decide na lang po ako umuwi. Tapos Tapos, doon nyo po na-discover na... Opo. So, ibig... Yung retina ko, Oo. mga pumuputok na. Pero alam nyo po na may diabetes kayo. Opo, alam ko po. Since nung ipinanganak ko po yung bunso ko, doon na po nag-start na mataas daw po yung sugar ko, pero hindi ko pa rin po pinansin. So po, magtrabaho, OFW, yes, napabayaan. Kamusta po kayo ngayon? Awa ng Diyos po naman, ito pa rin po, dahil sa pananalig sa Panginoon, nilalabanan po lahat ng sakit. Nasa akin na po yata lahat ng sakit, pero nakakasurvive pa rin naman po, Ma'am. Sige, i-roll call natin yung mga karamdaman mo. Una na dyan, ang diabetes na naging sanhi ng inyong pagkabulag. Ano pa po yung iba? Yes po. Chechekan ko yan. 2017. Chechekan ko. Sige, Opo. ano Yes, pa ma'am. po? 2017 na may stroke po ako. Nag-seizure po ako. Oh, Then, 2019, nagkaroon po ako ng kidney problem. Muntik na po ako ma-dialysis. Oh. Pero, hindi po ako pumayag. Sabi ko sa mga anak ko, ako yung may katawan, kaya ayoko. Sabi ko, lalo na akong madadali kung padadialysis ko ako. So, ginawa ko po, ma'am, sa 3 hospital na pinuntahan ko, puro gusto nila dialysis. Pero, ang ginawa ko po, sa simbahan ako nagpunta. Ang nasa isip po ng time na yun, kung may mangyari po sa akin, ano ko na po kay Lord, nakahingi po ako ng tawad. Kung ano man ang mangyari sa akin. Tapos, yun na po, doon na rin po nag-start yung, talo akong naging, kay Lord, bumalik. Kasi dati na po, talaga kaming religyosa, anong parents namin. Pero medyo nakalimot dahil nung nagtrabaho po for abroad, siguro po kinatok na rin dahil nga nakakalimot. At saka, siguro din po, ma'am, para din po matuto yung mga anak ko. Kasi parang umaaso sila sa akin ng mga panahon na yon. Kaya pinagpasalamat ko na rin po na kahit ganito ako, at least ngayon nag-mature po yung mga anak ko. yung mga anak nyo, inaalagaan po ba kayo? Kasi may mga kakanya-kanya na rin po silang pamilya, pero ang akin lang po, Ma'am Laila, mahalaga lang po sa akin yung matuto po silang buhayin yung pamilya nila sa sarili nila. Hindi na po aasa sa amin. Paano po kayo nabubuhay ngayon sa araw-araw? Yung husband ko po is tauhan sa munisipyo. Oh. Pero malapit na rin po siya mag-retire magsi-65 na rin. May SSS naman. Benefits. Siya po, meron po siya.
ako po, hindi ko naisip yun nung ako OFW. Hindi po ako nakapag-ano sa SS. Ipon. Wala rin po man, liit lang po ng sweldo eh. Kulang pa po sa minsan nga po, kulang pa panggamot, lumalapit lang po sa DSWD. Yes. Every 3 months, ma'am, meron tayong assistance to individuals in crisis situations. Opo. Kung kailangan Kaya nyo lang po, ma'am, ang magpa-hospital. hirap lang kaya lang po, naghihintay ka pa rin ng 2 months bago ka makaklaim. Talaga ba? Opo, doon sa Region 4. Region 4A. Paano yun? Paano yung proseso? Fill up ka ng form, pipila ka, i-assess Opo, ka, tapos papabalikin ka? dadalhin ko po yung papel, tapos sabi, text na lang daw po kami. Kapag Tapos ready na yun, yung pera. Ako ng 2 months. So, dapat pala, bago mag 2 months at papaso na, dapat pumipila na kayo since 2 months din naman bago dumating, ganon? Hindi ko siya napakit, ma'am. Ha? Kung po kayo ngayong pecha, kailangan gatong pecha rin ng 3 months na kayo nakakampi. Ay, wag po kayong mag-alala. Ikikwento ko yan kay DSWD Secretary Rex Opo. Gatchalian, ha? Yung Region 4A. Opo. Tama? Calabarzon, di ba? Opo, 4A. Na 2 months Opo, bago dumating ang- yung ang- AX. Kaya ko yung puso. 43. Ayan. Okay. Medyo nagcha-chop po kayo, Ma'am Sally. Medyo nagcha-chop ikaw. Okay. Ayan. Pero sige, ipaparating natin yan kay Secretary Gatchalian. Pero balikan natin itong nabulag ka dahil sa diabetes at nag-seizure ka because of your mild stroke and then nagmuntik-muntikanan ka na rin i-dialysis dahil sa kidney mo. 2019. Sabi 2019 po. sabi mo nga 'di ba na parang kinatok ka lang ni Big Opo. Boss. So, kamusta ang faith mo ngayon? Basta ako lang po talaga, Ma'am Laila, talagang kaya rin po ako naging maavid makinig sa inyo kasi na-feel ko yung pagiging religious niyo rin po. Mhm. Lalo akong natatag, lalo ako napapalapit. Mhm. Kasi lagi pong lumalabas sa bibig nyo about kay Lord, paano magpasalamat. Mhm. Lagi po sa sa isip ko. Kaya gusto ko po mag-shoutout sa inyo matagal na. Wow. Nag-google lang po. Google lang po ginagamit ko, ma'am eh. Kaya minsan mali-mali pa yung tool, intindi sa akin ni Google. Okay. Pero alam mo, ma'am, natutuwa ako kasi meron pala akong mga tao na natatouch sa mga stories ko na ganyan. Kasi kumbaga, ang sa akin lang talaga, parang ikaw, ba't sa tingin mo, andito ka pa? Ba't sa tingin mo, sa kabila ng 1, 2, 3, 4 na pinagdaanan mong mga karamdaman, ba't sa tingin mo nandito ka pa? It's because God wants you to tell your story to other people. Baka nga eto na yun eh, 'di ba? Eto na yung pagkakataon na yun na nag-usap tayo ngayon and ikinikwento mo sa kanilang lahat, sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayon na isa kang survivor. 'Di ba? Yes, ma'am. Para kang Yes, kawayan, very resilient, 'di ba? Laban lang ng laban. And Opo. ang ano ko, Ate Sally, kasi meron ka pang purpose sa buhay. Habang tayong lahat dito nabubuhay, kahit na nahihirapan tayo, marami tayong iba't ibang klase ng penitensya sa buhay. Basta humihinga pa tayo, ibig sabihin hindi pa tapos ang purpose natin dito. Kaya nandito pa tayong lahat. So I guess yun and I'm happy that you're a fighter kasi talaga kailangan natin yan. Dapat lalakasan natin ang ating mga loob. Pwede namang umiyak. Ako daming beses ako umiyak, daming beses ko nang nag-attempt na sumuko pero nare-realize ko, teka sandali, hindi pa naman yata eh. So try natin ulit. Yan, ganyan. Sasabihin ko lang parang ayoko na tapos try ko ulit. Ay, nadapa na naman ako. Ano ba yan? Pero sige, try pa rin natin ulit. Alam mo yung ang kulit? Ayaw lang basta niyang sumuko. So, always be a fighter. And, yun nga, basta happy lang. Happy lang. And kapag meron kang dinadamdam,
kahit na wala sa yung nakikinig na tao, imposibleng hindi kanya napapakinggan. Lahat ng bagay in His time ibibigay. Kung naaayon. Siguro po, nabubuhay pa po ako para sa mga apo ko na lang. Yun, di ba? May purpose ka pa eh. Meron pa. Yang yung pagkabulag mo, wala yan. Kasi naririnig mo pa yung mga boses nila. Naaamoy mo pa sila. Alam mo kung sino from kung sino because yung amoy mo mas na-heightened, hindi ba? Yung iba mong mga senses like yung pandinig, yung pangamoy, yung sense of touch mo, kahit na yung hibla lang ng buhok, alam mo na kung sinong apo yun eh, hindi ba? Pag hinawakan mo lang yung pisngi, ay si si JR to, o di ba? Ganun eh. Opo. So, alam niyo yun, eyesight lang ang nawala sa'yo, but never yung puso mo. So, keep on fighting and just be happy, Ate Sally. Basta, always be positive. Always be thankful. 'Di ba? Doon lang tayo lagi. Magpasalamat tayo kasi andito pa tayo, we still have a purpose. Meron pa. Hindi hindi na tayo kapaki-pakinabang sa tingin ng ibang tao. Ibig sabihin, yun na yun. Yun ang iniisip nila. Pero, 'di ba? Ikaw nga kung kaya, 'di ba? Baka meron kang apong teki o yung isa sa mga anak mo, bakit hindi ka gumawa ng social media account na for awareness about diabetes na nakakabulag 'yan? O eto nga ako, see, pwede eh. For awareness ng mga kasing tita natin. Hindi ba? Malimit po kasi nagsusolo lang ako sa bahay Di yung mga gamit nyo, hindi na ginalaw 10 years ng same. Ayun po, thankful po ako, Ma'am Laila, kasi kahit po ganito ako, nakakapaggaba pa po ako, nakakapaglinis ng bahay, kahit na yun na lang po nagagawa ko para sa asawa ko. Huwag kayong nagsiself-pity, Ate Sally, hindi yan dapat ha. Hindi ibig sabihin na bulag ka, you're worthless. Okay? Hindi ibig sabihin ganon. Wag kang maaawa sa sarili mo. Kasi, kaya ka naman rin nagkaganyan. Bakit? Kasi nagpakahirap ka magtrabaho para sa mga anak mo. Kaya nga napabayaan mo yung sarili mo hindi ba? So don't think of yourself as because ngayon nabulag ka na dahil napabayaan mo yung sarili mo, wala ka ng pakinabang. For the longest time, pinakinabangan ka nila. Kaya nga tinatanong kita, di ba? Siguro wake up call na rin to sa lahat ng mga anak na walang kwenta, no, na nakikinig ngayon. Kaya nga 'di ba nung una tinanong kita, ikaw ba ay inaalagaan ng mga anak mo? Kasi alam nyo, eto usapang tita na to. Kasi alam nyo mga kapatid, habang ang mga magulang natin ay tumatanda, yung aruga na ginawa nila sa atin nung mga bata pa tayo, ibalik nyo naman, isukli nyo naman. Kailan nyo gagawin yan? Pag nakita nyo talagang malapit na, naghihingalo na, ngayon pa lang gawin nyo na. Ngayon pa lang ipakita nyo sa kanya or sa kanila how much you appreciate them na inalagaan nila kayo. Noong kayo ay bata pa. Ngayon kasi magfo-full circle na yan Ngayon naman na kayo yung nasa edad na at yung mga magulang nyo ay nagdi-deteriorate na, dapat sila naman ang tulungan nyo, akayin nyo, katulad nung pag-akay nila sa inyo nung mga bata pa kayo. Naku, umiiyak na ako dito, Ate Sally. Ayaw po tayo. Huwag tayo umiyak! Di ba dapat nga happy lang? Pero totoo yun So yung mga walang kwentang anak dyan, tamaan na sana kayo ng kidlat ngayon, mga kayo. Huwag ganon, di ba? So sana kahit papaano may napulot kayo na aral from Ate Sally sa mga kwento niya.